Proyekto Helmo. Karanasan ito ni Lindon. Nangyari ito noong dekada 60. Isang kwento na nagpasalin-salin na at kumalat na rin ito sa buong barangay namin. Dito sa Capiz. Naging parang alamat na rin na madalas ay kwento ng mga matatanda dito sa lugar namin. Ginagawa din nila itong panakot sa mga batang hindi natutulog tuwing tanghali. Isa na nga ako sa mga nakarinig ng kwentong ito. Si Lindon umano yung taong naulila ng maaga sa mga magulang. Iisang anak siya, kaya naman wala siyang mga kapatid na masasandalan. Wala rin naman siyang ibang kamag-anak dito sa Capiz gawa ng parehong dayo lamang dito yung mga magulang niya. Sa edad na 12, ay natuto na raw umano siyang magtrabaho para buhayin ang sarili. Na malimos, naging palaboy, at natuto na rin gumawa ng hindi mabuti para lamang malamnan ang kumakalam na sikmura. Nang tumungtong siya sa edad na 18 ay nagsimula na siyang magpabalik-balik sa kulungan dahil sa pagkakasangkot sa iba't ibang krimen. Karamihan sa mga kasong isinasampa sa kanya ay may kinalaman sa pagnanakaw. Muli siyang nakalaya sa edad na 24, kung saan imbis na ayusin niya ang kanyang buhay ay mas lalo pa itong lumala. Noong mga panahon na yon ay pakiramdam umano niya wala siyang kasangga. Wala kahit na isa mang masasandalan at mapagkakatiwalaan. Walang ibang nasa isip niya, kundi ang kaaway niya ang buong mundo. Sa tagal niyang nabubuhay mag-isa ay wala na siyang nararamdamang pagmamahal at pagkalinga. Bagay na lalong nagpapatigas ng kanyang puso. Kahit ilang beses daw kasi itong tumawag sa itaas noon ay tila nagiging bingi umano ito sa kanya. Tuluyan niyang tinuldukan ang pananampalataya simula nang magkasunod na pumanaw ang kanyang mga magulang sa parehong karamdaman. Sakit sa puso na hindi nila kinayang ipagamot gawa ng labis ang kanilang kahirapan noon. Wala pa mang isang taon sa kanyang paglaya ay muli na naman siyang nakagawa ng isang malaking krimen. Kumuha siya ng pera kung saan napatay pa niyang biktima. Muli na naman siyang nakulong noon ng ilang taon. Tanging pambubugbog na mga kapwa niya preso ang napala niya roon. Kaya naman naisipan niyang tumakas sa bilangguan. Sa tulong ng mga kapwa niya preso na nais tumakas ay naisagawa nila ng matagumpay ang plano nila. Hinabol sila ng mga alagad ng batas, kung saan nabaril pa siya sa magkabilang balikat. Buong akala niya noon ay magtatapos na ang kanyang magulong buhay. Nahulog siya sa bangin, habang yung mga kasama niyang tumakas ay muling nahuli ng mga pulis noon. Bago pa siya tuluyang mawala ng malay, ay naramdaman pa niyang may mga kamay na sumapo sa kanya, dahilan upang hindi siya tuluyang magpagulong-gulong pababa. Pagkatapos ay naramdaman na lamang niya na parang lumilipad na siya sa ere nun. Kinabukasan pagkagising niya ay nakahiga na siya sa isang papag habang nakabalot ng benda yung mga sugat niya. Hindi pa siya masyadong makagalaw noon gawa ng masakit pa yung buong katawan niya. Luminga-linga siya sa paligid. Nakita niya na maraming mga pinatuyong karne na nakasabit sa dingding na gawa lamang sa kawayan. Nagulat pa siya nang bigla na lang lumitaw sa harapan niya yung dalawang mag-asawang matanda. May dala silang sabaw na mainit at kanin nun. Ngumiti ang mga yon na ikinalitaw ng maitim nilang ngipin. Na makita niya ang dala ng mga yon ay bigla niyang naramdaman ang pagkalam ng kanyang sikmura.
Matapos niyang itanong kung nasa ang lugar siya, ay nagsimula na siyang kumain. Habang kumakain siya, ay ikinikwento naman ng matandang babae kung paano nila siya nakita nun. Ang mga anak daw nila ang nagligtas sa kanya doon sa bangin na yon. Nang iuwi umano siya sa bahay ng mga anak nito, ay dali-dali nilang ginamot ang mga sugat niya. Sila na rin umano ang nagtanggal ng mga nakabaong bala sa kanyang magkabilang balikat. Yun ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may ibang taong nagmamalasakit sa kanya. Kaya naman laking pasasalamat niya sa pamilyang yon. Gayunpaman, mas minabuti niyang ipagtapat sa mga ito na isa siyang takas sa bilangguan. Hindi niya nakitaan ng pagkagulat ng mga yon bagos tanging ngiti lamang ang isinagot nila sa kanya. Sinabi ng mga ito na alam daw nilang galing siya sa kulungan dahil na rin sa suot nitong damit ng araw na saklolohan siya ng mga yon. Nagulat pa siya at napatingin sa mag-asawa nang sabihin nila na simula ng araw na yon ay sila na ang kanyang magiging pamilya. Kusang tumulo ang luha sa mga mata niya dahil sa unang pagkakataon ay may nagsabi noon sa kanya. Sa tinagal-tagal na niyang nawalan ng pamilya ay muli niyang naramdaman ang pagkasabik na magkaroon muli noon. Mas lalo siyang natuwa nang sabihin ng mga ito na nanay at tatay na lamang ang itawag niya sa kanila at ituring niyang kapatid ang mga anak nila noon. Tanging pagtango lamang ang naisagot niya sa mga ito. Makalipas ang ilang minuto ay isa-isa nang nagsidatingan ng 3 anak na lalaki na mag-asawa. Magkakamukha ang mga ito at pare-pareho sila ng hubog ng katawan. Medyo maitim o moreno ang kanilang balat at sobrang papayat nila. Butot balat pero matatangkad. Mahaba ang bias nila at mukha naman daw silang maliksi kahit ganun sila kapayat. Ngumiti ang mga yon sa kanya at isa-isang nagpakilala. Nakilala niya ang mga yon sa pangalang Jimmy, Jepoy at Junie. Magkasing edad lang sila ng panganay habang 1 taon lang ang pagitan ng 2 pa niyang kapatid. Sinabi ng mga yon sa kanya na ituring silang magkapatid at mamuhay kasama nila. Ayon sa mga ito, bibigyan umano siya ng bagong buhay. Dahil doon ay muli siyang nabuhayan ng bagong pag-asa. Kahit papano ay may maituturing na siyang pamilya. Nang makabawi na siya ng lakas ay doon pa lamang niya naisipang lumabas sa bahay na yon. Paglabas niya, nakita niyang napakalayo pala ng bahay na ito sa bayan. Wala silang ni isang kapitbahay. Sa katunayan ay hindi umano niya alam kung saang lugar yon. Kung nasa kapis pa ba siya o wala na. Wala siyang ibang nakikita kundi mga malalaking puno at mga halaman. Sa tansya niya ay nasa itaas ng bundok ang bahay na yon. Naisip niya na mas mabuti yon para hindi siya matunton ng mga otoridad. Isang gabi, nagising siya at doon ay nakita niya na siya lamang ang tao sa bahay. Minabuti niyang lumabas para tingnan kung nasaan yung mga tao ron. Nagulat siya nang makita yung mag-asawang may pinakukuluan sila sa malaking kawa. Lumabas siya para tingnan kung ano ang niluluto nila. Medyo nagulat pa yung mag-asawa nang makita nila na papalapit ito sa kinaroroonan nila. Namilog ang mga mata niya nang makita ang laman ng kawa. Mga putol-putol na parte ng katawan ng tao. Matapos yun ay bigla siyang nakaramdam ng pagkaantok at walang ano-ano'y nawalan siya ng malay. Paggising niya ay nakita na niyang nakahiga siya sa papag kaya naman naisip niya na panaginip lamang yung mga nakita niya ng gabing yon. Pagbangon niya ay kagad na siyang niyayang kumain ng mag-asawa. Sabay-sabay silang nag-almusal sa pagkainan. Napakasaya niya ng mga oras na yon.
Kahit sa maikling panahon na pananatili niya roon ay ramdam niyang napamahal na siya sa kanyang itinuring na ikalawang pamilya. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsubo, ay may nanguya siyang matigas na bagay. Nang tingnan niya yon, nagulat siya nang makita ang buong kuko ng tao. Nang tingnan niya yung mga karning nasa mangkok niya, ay nakita niya ang ilang pirasong mga daliri ng tao nun. May mga laman loob din. Napatingin siya sa mag-anak at doon ay napagtanto niya na hindi panaginip ang nakita niya ng gabing yon. Doon na nila ipinagtapat sa kanya ang totoong pagkatao nila. Pamilya sila ng mga aswang. Tinanong siya ng mga yon kung papayag siyang maging kauri nila. Yun umano ang paraan para magkaroon siya ng bagong buhay, kung saan hindi siya makakaranas pa ng kalungkutan. Hindi na rin siya masasaktan ng pangkaraniwang tao na walang ibang ginawa, kundi kamuhian at ipagtabuyan siya. Saglit siyang nag-isip at inalala ang lahat ng mga kasamaang ginawa sa kanya ng mga tao noon. Naisip niya na noon pa man ay gusto na niyang talikuran ang mundo, pero simula nang makilala ang pamilyang kumupkop at tumulong sa kanya, muli siyang nagkaroon ng bagong pag-asa. Hindi na siya nakaramdam ng takot ng oras na yon. Bagkus ay ngumisi lamang ito at ipinagpatuloy ang pagkain. Hinigop niya yung sabaw. Kinain yung mga laman ng taong naroroon. Sinyales na tinatanggap niya ang alok ng kanyang nanay-nanayan. Nang matapos na silang kumain, meron silang iniabot sa kanya na isang bagong pisang sisiw na kulay itim, na mas maliit sa isang normal na kapipisang sisiw lang. Umusal muna ng ilang itim na orasyon o inkantasyon ng mag-asawa. Nang matapos sila ay sinabihan siya ng mga ito, nalunukin yun ng buo. Medyo nahirapan siyang lunukin yun, ngunit hindi nagtagal ay nagawa pa rin niya. Nung nasa lalamunan na kasi niya yun, ay parang pusa na lamang itong dumulas papasok. Ilang minuto matapos niyang lunukin ang sisiw, ay nakaramdam siya ng labis na pananakit ng tiyan. Pagkatapos ay pinagpawisan siya ng malamig at unti-unti na siyang nakaramdam ng pagkahilo. Nanghina ang mga tuhod niya at napahandusay na lamang siya sa may sahig nun. Ilang oras din umano siyang walang malay at nang magising na ito, nakaramdam siya ng labis na pagkagutom. Humingi siya ng maraming pagkain at lumandak siya ng hilaw na karne. Nang matapos na siyang mabusog, nakaramdam siya ng iba yung lakas at gaan ng katawan. Naging matalas ang pang-amoy niya at ang kanyang pandinig. Ultimong ang tibok ng puso ng mga taong milya-milya ang layo ay umaabot sa kanyang pandinig. Alam na alam niya ang amoy ng mga sanggol, maging ang amoy ng mga dugo ng mga ito. Nalalangap niya. Dahil sa matagumpay na pagyayanggaw sa kanya ng pamilyang yon, natuwa sila at nagbunyi. Nagluto ang nanay-nanaya niya ng iba't ibang putahing karne ng mga taong na biktima ng magkakapatid. Ang pinaka naging paborito umano niya ay yung nilitsyo nilang patay na sanggol. Nanonood umano sa panlasa niya ang lambot ng laman nito at maaromang dugo nito. Buong gabi umano silang nagdiwang at nag-inuman nun. Nang sumapit ang 3:00 na madaling araw, sa unang pagkakataon, nasaksihan niya ang pagpapalit-anyo ng bawat miyembro ng pamilyang yon. Nakita niya na nagpahid ng mabahong langis sa katawan ng mga ito.
Pagkatapos ay unti-unti nang nagbago ang forma ng mga katawan nila. Mas lalong humaba ang mga bias nila, habang nagkaroon naman ng mga bukol sa kanilang likuran. Hindi naglaon. Unti-unting sumulpot ang malaki at mahabang pakpak sa mga bukol na yon. Maging ang hugis na mukha nila, nagbago rin. Nagmistulang paniki ang mga anyo nila at nagkaroon din sila ng mahahaba at matutulis na ngipin. Naging purong itim ang kanilang mga mata, kung saan mas lalong kumikinang ang mga yon kapag tinatamaan ng liwanag na nagmumula sa bilog na buwan. Ang mga kuko nila ay humaba at naging patulis. Bago lumipad paalis sa mga ito, ay sinabihan siya ng mga yon na maghintay lamang sa bahay, gawa ng hindi pa siya pwedeng sumama sa kanila. Hindi pa umanong hinog ang bagay na nasa loob ng kanyang tiyan. Hindi pa niya kayang magpalit ng anyo katulad nila. Kinakailangan pa raw niya ng mahabang pagsasanay para sa maging mabilis sa paghuli ng mga biktimang magiging pagkain nila. Bagamat gustong-gusto na niyang sumama sa mga yon, ay minabuti niyang manatili muna sa bahay at maghintay sa pagdating ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Humiga umano siya noon at nagmuni-muni. Nung oras na yon, wala umano siyang ibang iniisip kundi tulungan ang pamilyang kumukup sa kanya. Maging ang sariling buhay ay magagawa niyang ibuwis alang-alang sa mga yon. Para sa kanya, ay mas higit pa ang mga yon kesa sa mga taong hindi man lamang nagbigay ng pagmamahal sa kanya. Bagamat nararamdaman niya ang unti-unting pagbabago sa kanyang sarili, ay wala siyang kahit na anong pinagsisihan. Masaya na siya sa bagong buhay na tinatamasa niya noon. Alam niyang darating ang araw ay malilimutan na niya ang kanyang pagiging tao at tuluyan ng mamumuhay bilang aswang. Ayon pa sa kanya, wala naman umanong pinagbago ang buhay niya. Noon pa man ay namumuhay na siya sa dilim, kaya naman hindi siya natatakot na muling makulong sa madilim na mundo ng ibang mga lahi. Sa ganoong pag-iisip ay nakatulog siya ng payapa kung saan nakita niya sa kanyang panaginip ang tunay niyang mga magulang na matagal nang pumanaw. Umiiyak umano ang mga yon na waring nalulungkot sa buhay na kinasadlakan niya. Sinabihan din siya ng mga yon na huwag tahaki ng kaliwang daan. Bagkos ay magbalik loob sa Diyos upang makita niya ang hinahanap na liwanag. Sa loob ng kanyang panaginip ay wala siyang ibang naramdaman sa kanyang tunay na mga magulang, kundi labis na galit. Sinumbatan niya ang mga yon at sinabi sa kanila na sila ang tunay na dahilan kung bakit ang dating kay liwanag niyang mundo ay tuluyan ng nilamon ng dilim. Sinisi niya ang mga yon kung bakit siya napariwara at nagdusa. Kung hindi raw sana siya iniwan ng mga ito ay marahil hindi niya naranasan ang hirap na dinanas niya nang iwan siyang mag-isa ng mga yon. Matapos niyang sabihin ang lahat ng hinanakit ay tinalikuran na niya ang mga ito at sumama sa bagong pamilyang muling nagbigay sa kanya ng pag-asang mabuhay. Maliwanag na ang paligid nang magising siya. Kagad siyang bumangon para tingnan kung nakauwi na bang ligtas ang kanyang pamilya. Sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi nang makitang kumpleto ang mga yon at naghahanda na para sa kanilang almusal. Muli silang nagsalo-salong kumain habang masayang nagkikwentuhan. Makalipas ang ilang araw, nang maubos na ang mga naiambak nilang karne, ay muli na naman silang bababa ng bundok para manguha ng makakain. Sa pagkakataong yon, nakahanda na si Lindo na sumama sa kanila. Pagsapit ng hating gabi, isa-isa na silang nagsihubaran ng damit.
Pagkatapos ay pinahira ni Jepoy ng langis ang likuran ni Lyndon. Naramdaman umano niya na parang nababanat ang kanyang mga buto. Pakiramdam niya ay tumanggad siya ng 2 talampakan. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang likuran. Hanggang sa malaman na lamang niyang may mga kung anong nais kumawala mula ron. Napangiwi pa siya sa sakit ng tuluyang sumulpot. Ang 2 malalaking pakpak. Natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na nakalutang na sa ere, habang ang mga pakpak niya ay panay sa pagkampay na tila ba may sarili itong buhay. Naging napakabilis ng kanilang paglipad. Sa ilang saglit lamang ay narating nila ang bayan. Na mga oras na yon ay nakaamoy siya ng sanggol. Sinundan niya ang amoy na yon hanggang sa makarating siya sa isang maliit na kubo, kung saan mula sa malayo ay naririnig na niya ang iyak ng sanggol. Nang akmang babaklasin na niya ang parte ng bubungan ng kubo ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng labis na panghihina. May malakas na puwersang pumigil sa kanya. Nang tuluyan na siyang mawalan ng lakas ay unti-unti siyang dumausdos sa bubungan hanggang sa mahulog siya sa lupa nun. Isang matandang lalaki na may hawak ng isang uri ng medalyon ang una niyang nabungaran. Walang tigil sa pagbuka ang bibig nito. Bagay na lalong nakapanghihina sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman, ang bahay na pinuntahan niya ay tirahan ng isang mahusay na antingero. Inusalan siya nito ng orasyon para tuluyan siyang manghina. Matapos yun ay napasigaw na lamang siya ng ilapat ng lalaki sa kanyang noo ang medalyon na hawak nito. Damang-dama ni Lyndon ang init ng medalyon na yon, na parang may kung anong sinisilaban sa kaloob-looban ng kanyang katawan. Dahil sa sobrang sakit, ay hindi na niya kinaya pa. Naramdaman niya ang pagbabalik ng kanyang dating anyo at ang unti-unting pagkawala ng kanyang ulirat. Nagising na lamang siya sa loob ng isang hindi pamilyar na bahay. Latang-lata ang katawan niya noon at tila ba pagod na pagod siya. Muli niyang nakita ang lalaking nakaengkwentro niya ng gabing yon. May dala itong mangkok na may laman na kulay berdeng likido. Pilit itong ipinapainom sa kanya. Wala na siyang nagawa kundi inumin yon. Pagkatapos ay bigla na lang humilab ang tiyan niya. Nagsuka siya ng napakaraming nabubulok na karne. Tuloy-tuloy ang kanyang pagsuka nun. Inilabas niyang lahat ng mga nakain niyang karne na pagmamay-ari ng mga taong nabiktima nila. Nang wala na siyang maisusukang karne, saka naman sumama sa kanyang huling pagsuka yung itim na sisiw na medyo lumaki na. Doon ay pinaliwanag sa kanya ng antingero ang dahilan ng kanyang pagsuka. Habang wala umano siyang malay, ginamot siya nito dahil alam niyang may pag-asa pa itong manubalik sa pagiging isang normal na tao. Kung nagkataon na tuluyan ng lumaki ang sisiw sa loob ng kanyang tiyan, hindi na siya muling makakabalik sa dating siya. Nalumo siya nang malaman sa antingero na nahuli nila ang lahat ng aswang na kasamahan niya ng gabing yon at walang pasubaling pinaslang para hindi na sila makapambiktima pa ng inosenteng mga tao. Nang tuluyan na siyang gumaling, isinuko niya mismo ang sarili sa mga pulis para pagbayaran ng mga kasalanang nagawa niya noon. Bago siya makulong ay naibahagi niya ang kwento ng kanyang buhay sa pamilya ng antingerong gumamot sa kanya. At doon na nga nagsimulang kumalat ang kwento tungkol sa naging karanasan ng taong nagkaroon ng bagong buhay sa piling ng mga aswang.